Matagal ko nang gustong ikwento ang nangyari kay Aling Selly noong 1995 sa aming baryo sa Batangas. Hindi ito katang-isip o gawa-gawang kwento para lang magpanggap. Lahat ng sasabihin ko ay tunay na nangyari at ako mismo ay nakatira sa baryo noon kaya nakita ko ang lahat. Si Aling Selly ay kilala sa buong baryo bilang pinakamabait na tindera ng bibingka. Tuwing umaga, maririnig mo na ang kaluskos ng kawali niya sa tapat ng kanilang bahay at amoy pa lang ng lutong bibingka ay nakakagutom na agad. Masayahin siyang babae, palaging nakangiti sa mga suki, lalo na sa mga batang bumibili ng 2 piso lang na bibingka para sa kanilang baon sa eskwela. Ang kanilang bahay ay nasa gitna ng baryo, isang simpleng bahay na may mataas na silong na ginagamit nilang bodega. Si Mang Gino, ang kanyang asawa, ay nagtratrabaho sa Maynila at umuwi lang tuwing weekend. Pero noong 1995, tuluyang umuwi si Mang Gino para samahan si Aling Selly sa pinakamahalagang panahon ng kanilang buhay. Pagkatapos ng mahigit 10 taong pag-aasam, nabuntis si Aling Selly. Ang saya sa kanilang puso ay hindi mapapantayan. Lahat ng kapitbahay ay natutuwa rin para sa kanila dahil alam ng lahat kung gaano katagal nilang hinintay ang blessing na ito. Pero kasama ng pagdating ng baby, sa tiyan ni Aling Selly ay may kakaibang mga pangyayaring nagsimulang mangyari. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya o ng pang-araw-araw na kaisipan. Sa simula, akala naming normal lang. Siguro dahil sa pagbubuntis, kaya naging sensitive si Aling Selly sa paligid. Ngunit nang dumaan ang mga linggo, napagtanto naming may mali talaga. Ang unang kakaibang pangyayari, Sir Arnold, ay nangyari isang Biyernes ng gabi noong Setyembre 1995. Si Aling Selly ay nagtitinda pa rin ng bibingka sa tapat ng kanilang bahay kahit na 4 na buwan na siyang buntis. Sabi ni Gino, matulog na siya pero matigas ang ulo ni Aling Selly. Gusto pa rin niyang magtrabaho habang kaya pa niya. Mga 8:00 na ng gabi noon at konti, nalang ang mga taong naglalakad sa kalye. Nakaupo si Aling Selly sa maliit na bangkong kahoy sa tabi ng kawali. Hinihintay kung may bibili pa. Ramdam mo kapayapaan ng gabing iyon. Bigla-bigla may lumapit na matandang babae mula sa dilim. Hindi siya kilala ni Aling Selly pero sa baryo namin, normal lang na may mga bisitang hindi mo kilala, lalo na tuwing may piyesta sa mga kalapit na lugar. Magandang gabi, iha, bati ng matanda. Nakangiti siya. Pero may kakaiba sa ngiti niya na hindi ma-pinpoint ni Aling Selly. Pabili nga ako ng 6 na bibingka. Pwede bang painitin mo pa? Opo, Ale. Sandali lang, sagot ni Aling Selly. Nagsimulang kumuha ng bibingka mula sa kawali. Habang busy si Aling Selly sa paghahanda ng order, napansin niya na nakatitig ang matanda sa kanyang tiyan. Hindi yung normal na tingin lang, yung tipong titig na parang sinusukat kung gaano nakalaki. Nakaramdam si Aling Selly ng kakaibang lamig sa likod ng leeg niya. Ilang buwan ka na, iha? Tanong ng matanda, hindi pa rin inaalis ang tingin sa tiyan ni Aling Selly. 4 na buwan na po, sagot niya, pilit nang umingiti. Una naming anak ito ni Mr. Tumango ang matanda ng mabagal. Kaya pala, kita ko sa inyong 2 na masaya. Kayo, bigla siyang lumapit kay Aling Selly at amoy niya ang kakaibang amoy ng matanda, parang lupa na matagal nang basa. O kaya ay bulok na dahon. Tandaan mo, iha, sabi ng matanda. Hawak ang kamay ni Aling Selly. Sobrang lamig ng kamay niya, parang galing sa ref. Hindi lahat ng nagmamahal sa mga bata ay may mabuting intensyon. May mga taong gustong kunin ang mga batang hindi pa ipinanganak. Kumunot ang noo ni Aling Selly. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Kinuha niya ang bayad sa bulsa, inilapag sa mesa at bigla na lang umalis nang hindi kinuha ang mga bibingka. Naiwan si Aling Selly na nakatingin sa mga init pang bibingka sa mesa at sa pera na mas malaki pa sa dapat na bayad. Noong gabing iyon, Sir Arnold, hindi makatulog si Aling Selly. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salita ng matanda at ang lamig ng kamay nito. Kinabukasan ng umaga, Sir Arnold, si Gino ay nagsimulang mag-alala nang makita niya ang mga bakas sa paligid ng kanilang bahay. Hindi niya sinabi agad kay Aling Selly dahil ayaw niyang mag-worry pa ito lalo, pero ang nakita niya ay hindi normal.
Habang naglilinis ng bakuran, napansin ni Gino ang mga marka sa lupa na parang paa ng tao, pero hindi talaga paa ng tao. Mas malaki kaysa sa normal at may 5 daliri na sobrang haba. Ang pinaka nakakagulat, parang may mga kuko sa dulo ng bawat daliri na nag-iwan ng malalim na marka sa lupa. "Shelly, halika nga dito," tawag niya sa asawa na naghuhugas ng pinggan sa lababo. "May nakita akong kakaiba." Lumabas si Aling Shelly, hawak ang tuwalya na ginagamit niyang pangtutsyo ng mga kamay. Nang makita niya ang mga bakas, kumunot ang noo niya. "Ano? Kaya yan, Gino?" tanong niya. "Yumuko para tingnan ng mas malapit ang mga marka. Hindi ko alam. Pero tingnan mo, parang paikot-ikot sa bahay natin," sagot ni Gino, sumunod sa trail ng mga bakas. Totoo nga, ang mga bakas ay nagsisimula mula sa harap ng bahay, pumunta sa gilid, tapos sa likod, at bumalik ulit sa harap. Parang may nag-ikot sa kanilang bahay ng paulit-ulit. Si Dagul, ang kanilang asong Aspin, ay biglang lumapit at nag-sniff sa mga bakas. Agad itong umangil at tumalikod, parang ayaw niyang amoy ng naiwan sa lupa. "Baka aso lang yan ng kapitbahay," sabi ni Aling Sally. Pero rinig ni Gino ang duda sa boses niya. "O kaya kalabaw na naligaw." "Sally, tingnan mo ang laki," sabi ni Gino. Inilagay ang kanyang paa sa tabi ng isa sa mga bakas. Ang paa ni Gino ay size 9, pero ang bakas ay mas malaki pa ng halos kalahati. At may kuko pa. Walang aso sa baryo natin na ganito kalaki ang paa. Naalala ni Aling Shelly ang matandang babae mula kagabi. Ang lamig ng kamay nito, ang kakaibang amoy, at ang mga salita tungkol sa mga taong gustong kunin ang mga batang hindi pa ipinanganak. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang dibdib. "Gino," sabi niya ng mahina, "kahapon may matandang babae na bumili ng bibingka. May kakaiba sa kanya." Ikwento ni Aling Sally ang buong pangyayari kay Mang Gino, mula sa lamig ng kamay ng matanda hanggang sa mga salitang nagtanong tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nakinig si Mang Gino ng tahimik, pero nakita ni Aling Sally na nag-iisip ito ng malalim. "Siguro coincidence lang, Sally," sabi ni Mang Gino. Pero parang hindi rin siya convinced sa sarili niyang sinabi. "Pero mas mabuti na siguro kung magiging mas maingat tayo." Ngunit ang totoo, Sir Arnold, parehong naramdaman ng mag-asawa na may mali. Ang mga bakang iyon ay hindi coincidence, at ang matandang babae ay hindi ordinaryong customer lang. Ang susunod na gabi, Sir Arnold, hindi na makatulog si Aling Sally dahil sa mga tunog na naririnig niya mula sa ilalim ng kanilang bahay. Ang kanilang bahay ay may mataas na silong, siguro mga 3 metros ang taas, na ginagamit nilang bodega para sa mga lumang gamit, kawayan, at mga sako ng bigas. Mga 12:00 ng hating gabi nang magsimula ang mga kaluskos. Una, akala ni Aling Shelly na daga lang o pusa na nakapasok sa silong. Pero habang tumatagal, napagtanto niyang mas mabigat ang tunog. Parang may taong naglalakad sa ilalim, pero hindi ordinaryong paglalakad. Parang gumagapang o kaya ay hinahila ang sarili sa lupa. "Gino," pabulong niyang sabi. Ginigising ang asawa. "May naririnig ka ba?" Bumangon si Gino at nakinig. Tahimik muna, tapos biglang may malakas na kaluskos ulit. Ngayon ay pareho na nilang naririnig. May tumutunog na parang hinahatatak ang lupa kasama ang mahihinang ungol na hindi malaman kung sa tao ba galing o sa hayop. "Baka pusa lang yan, Sally," sabi ni Mang Gino. Pero ramdam ni Aling Sally na hindi rin sigurado ang asawa niya. "Bukas, titingnan ko." Pero hindi natatapos doon ang mga tunog. Sa loob ng 3 oras, paulit-ulit ang kaluskos at ang ungol. Minsan, malapit sa hagdan, minsan naman sa bandang likod ng bahay. Parang may naglilibot sa buong silong, ginagalugad ang bawat sulok. Ang pinaka nagbigay ng takot kay Aling Sally ay ang amoy na sumama sa mga tunog. Amoy bulok na laman, parang isda na matagal nang patay at hindi nilinis. Ang amoy ay tumatagos kahit sarado ang mga bintana, at nakakaduwal ito lalo na sa kondisyon ni Aling Sally na buntis. "Gino, hindi ko na kaya ang amoy," sabi ni Aling Sally. Takip ang ilong gamit ang unan, parang may namatay sa ilalim. Hindi makatiis si Gino. Kumuha siya ng flashlight mula sa drawer at nagsimulang bumaba ng hagdan papunta sa silong. Pero nang nakarating siya sa pinakababang hakbang, biglang tumigil lahat ng tunog.
Parang alam ng kung anumang naroroon na may bumababa. "Selly, baba ka," tawag ni Gino. Wala naman dito, pero hindi bumaba si Aling Selly. Sa halip, nakita niya mula sa bintana ang anino ng maliit na bulto na tumatakbo mula sa ilalim ng bahay papunta sa kakahuyan. Mabilis ito, pero nakita niya ang hugis, hindi tao, hindi rin hayop na kilala niya. Nang umakyat ulit si Gino, amoy niya pa rin ang bulok na laman kahit wala siyang nakitang namatay na hayop o anumang bagay na pwedeng maging dahilan ng amoy. "Gino," sabi ni Aling Selly habang yakap niya ang tiyan niya. "Parang gusto niyang papasok dito, sa bahay natin." Hindi sumagot si Mang Gino, pero hawak niya na ang itak na lagi niyang inilalagay sa tabi ng kama. Sir Arnold, simula noong gabing iyon, hindi na sila natulog ng mahimbing. Kinabukasang gabi, Sir Arnold, nangyari ang pinakanakakatakot na karanasan ni Aling Selly sa buong buhay niya. Mga 3:00 ng madaling araw, mahimbing na natutulog si Mang Gino sa tabi niya nang marinig niya ang boses na tumatawag sa kanya mula sa labas. "Selly, Selly, iha." Una, akala ni Aling Selly na panaginip lang. Pero nang marinig niya ulit, napagtanto niyang gising siya at ang boses ay totoo. Boses ng babae, matanda at pamilyar. Parang ang matandang babae na bumili ng bibingka noong 1 linggo. "Selly, buksan mo ang pinto. Ako si Aling Marta, kapitbahay ninyo." Napakunot ang noo ni Aling Selly. Walang Aling Marta sa kanilang lugar. Kilala niya lahat ng kapitbahay nila at walang matandang babae na nagngangalang Marta. Pero ang boses ay napakapamilyar. Parang narinig niya na ito dati. Unti-unti siyang bumangon mula sa kama, ingat na hindi magising si Gino. Naglakad siya papunta sa bintana at sumilip sa labas. Nakita niya ang silueta ng matandang babae sa harap ng kanilang pinto. Nakayuko ito, nakatalikod sa bintana, kaya hindi niya makita ang mukha. "Selly, iha, dalhan kita ng gamot para sa baby mo," patuloy ng boses. "Buksan mo lang ang pinto, mabuti. Ito para sa sanggol mo." Nakaramdam si Aling Selly ng kakaibang lamig sa buong katawan. Paano alam ng babaeng ito na buntis siya? At bakit nasa harap ng pinto nila ng ganitong oras? Biglang nag-ingay si Dagul sa labas. Umangil ito ng malakas, tapos nagsimulang tumahol ng tuloy-tuloy. Hindi normal na tahol, parang galit na galit at natatakot na rin. "Tahimik ka dyan," sigaw ng boses sa labas at biglang tumigil si Dagul. Ganun na lang, para bang namatay bigla. Nanginginig na si Aling Selly. Ang boses na nagsigaw ay hindi na katulad ng matandang babae. Mas malalim ito, mas nakakatatakot, parang hindi tao. "Selly," bumalik ang matamis na boses. "Huwag kang matakot. Gusto ko lang makita ang baby mo. Ang ganda siguro niyan kapag lumabas na." Napakapit si Aling Selly sa kanyang tiyan. May mali sa paraan ng pagsasalita ng babae tungkol sa kanyang anak. Hindi ito natural na pakikipag-usap. Parang may ibang ibig sabihin. "Buksan mo na, iha. Naghintay ako ng matagal para makita ka." Sa takot, bumalik si Aling Selly sa kama at ginising si Gino. "Gino, may tao sa labas," bulong niya. Bumangon agad si Gino at nakinig. Pero tahimik na sa labas. Walang boses, walang ingay. Kahit si Dagul ay hindi na rin narinig. "Sino raw?" tanong ni Gino. "Sabi niya si Aling Marta daw," sagot ni Aling Selly. "Pero walang Aling Marta sa lugar natin, Gino." Kumuha si Gino ng flashlight at tumingin sa bintana. Wala nang tao sa harap ng pinto, pero nakita niya si Dagul na nakahiga sa tabi ng hagdan, hindi gumagalaw. Sir Arnold, simula noong gabing iyon, hindi na nila iniiwan na nakabukas ang kahit anong pinto o bintana. Hindi pa tapos ang gabi na iyon, Sir Arnold. Habang nag-uusap sina Gino at Aling Selly tungkol sa nangyari, biglang may kumatok sa kanilang bintana, hindi sa pinto, sa bintana mismo ng kanilang kwarto na nasa segundo piso ng bahay. Tok, tok, tok. Mababaw lang ang tunog, pero rinig na rinig nila. Imposible na may tao sa labas ng bintana dahil walang hagdan o anumang pwedeng akyatan para maabot ang segundo piso mula sa labas. "Gino," bulong ni Aling Selly, hawak niya ng mahigpit ang braso ng asawa. "Nandito ako," sagot ni Gino. Kumuha ng itak mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, pero hindi agad sumilip.
Tok, tok. Ulit ang katok, mas malakas na ngayon. Parang gusto talagang papasukin sa loob. Selly, iha. Biglang may boses ulit. Ang boses ng matandang babae, pero mas malinaw. Ngayon dahil mas malapit. Nakita ko ang baby mo, ang laki na ng tiyan mo. Napakapit si Aling Selly sa kanyang tiyan. Paano nakita ng babae ang tiyan niya? Hindi naman siya lumabas ng kwarto. Hindi na nakatiis si Gino. Binuksan niya ng konti ang kurtina at sumilip sa labas. Ang nakita niya ay hindi niya makakalimutan hanggang sa huling hininga niya. May mukha nga sa labas ng bintana, pero hindi mukha ng tao. Ang mga mata ay pula, malaki, at nagliliyab parang apoy. Ang balat ay kulay abo, tuyot, at may mga guhit na parang bitak sa lupa. Ang bibig ay nakanganga, at nakita ni Gino ang mga ngipin na parang sa aso, matalas at maduduguan. Pero ang pinakanatakot, ang mata ay nakatingin direkta sa kanya at nakangiti ang creature. "Gino!" sigaw niya, napaatras sa sobrang takot. Nagtakbuhan sina Gino at Aling Selly papunta sa kabilang sulok ng kwarto. Pero hindi pa tapos ang panghahapis. Biglang umugong ang buong bahay, parang may malakas na hangin na tumatagos sa mga dingding. Nang tingnan ulit nila ang bintana, wala na ang mukha. Sa halip, nakita nila ang malaking anino ng ibon na lumilipad sa itaas ng mga puno. Hindi ordinaryong ibon, sobrang laki, parang kalabaw na may pakpak. Aswang, bulong ni Gino, una nilang beses. Nabanggitin ang salitang iyon. Naupo si Aling Selly sa sahig, yakap ang kanyang tiyan. "Gusto niya ang baby ko, Gino. Rinig ko sa boses niya. Gusto niya kunin ang anak natin." Hindi sumagot si Gino, pero alam nilang pareho na hindi ito ordinaryong panginginilam o takot lang ng buntis. May totoo talagang banta sa kanila at ang banta na iyon ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nila inakala na posible. Kinabukasan, Sir Arnold, nag-decide si Gino na humingi ng tulong sa mga nakatatanda sa baryo dahil kung totoo ang mga kwento tungkol sa aswang, kailangan nila ng mga taong nakakaalam kung paano labanan ang mga ito. Kinabukasan ng umaga, Sir Arnold, hindi na nakatiis si Gino. Iniwan niya si Aling Selly sa bahay kasama ang dalawang kapitbahayang babae para bantayan siya at nagtungo siya sa bahay ni Mang Lucas na kilala sa buong baryo bilang albularyo. Ang bahay ni Mang Lucas ay nasa dulo ng baryo, malapit sa gubat. Simpleng bahay lang ito na gawa sa kahoy, pero natatangi dahil sa mga halaman na nakatanan sa paligid, mga dahon na hindi mo makikita sa ibang bakuran. May amoy din ng kakaibang mga sangkap na nagluluto sa loob. "Mang Lucas," tawag ni Gino habang umupos pa hagdan ng matanda. "Kailangan ko ng tulong ninyo." Lumabas si Mang Lucas, matandang lalaki na may maputing buhok at mga matang tila nakakaalam ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nakita niya agad sa mukha ni Gino na seryoso ang problema. "Ano ang nangyayari, Gino?" tanong ni Mang Lucas. Umupo sa tabi niya, ikwinento ni Gino ang lahat. Ang matandang babae na bumili ng bibingka, ang mga kakaibang bakas sa lupa, ang mga tunog sa silong at ang mukha sa bintana. Habang nagsasalita si Gino, nakita niya na tumatango si Mang Lucas. Parang alam na niya kung ano ang ikinikwento. "Aswang," sabi ni Mang Lucas nang matapos si Gino. At hindi basta-basta aswang, ito ay may target na. Gusto niya ang sanggol ni Aling Selly na palambot ang mga tuhod ni Gino. Kahit inasahan niya na ang sagot, nakakatakot pa rin marinig ito mula sa taong eksperto sa ganitong mga bagay. "Bakit po ang anak namin?" tanong ni Gino. "Ang mga aswang ay mahilig sa mga sanggol na matagal nang hinintay ng mga magulang," paliwanag ni Mang Lucas. "Mas malakas ang kapit sa buhay ng mga anak na lubos na ninanais. At nakita mo naman, alam ng aswang na matagal ninyong hinintay si baby." Tumango si Gino. "Totoo nga, mahigit 10 taon nilang hinintay ang pagkakaroon ng anak. Pero may paraan," patuloy ni Mang Lucas. "Kailangan ninyo ng buntot ng pagi. Isabit ninyo sa lahat ng pinto at bintana. Magdala rin kayo ng bagoong asin at bawang sa paligid ng bahay. Gumawa kayo ng krus na gawa sa kawayan at ilagay sa bawat sulok." Nagsimulang magsulat si Gino sa papel ng lahat ng sinasabi ni Mang Lucas. At ang pinaka-importante, dagdag ni Mang Lucas,
huwag kang hahayaang mag-isa si Aling Selly, lalo na sa gabi. Ang aswang ay mas malakas tuwing madilim at mas madaling linlangin ang isang babae na nag-iisa. Paano po namin malalaman kung tapos na ang panganib? Tanong ni Gino. Napahinga ng malalim si Mang Lucas. Kapag lumapit ka sa panganganak ni Aling Selly, mas giginhawa ang aswang. Kailangan kayong maging mas maingat sa mga susunod na buwan. Umuwi si Gino na may listahan ng mga dapat gawin, pero mas lalo siyang nag-alala. Alam na niya na hindi ito basta-bastang takot o imahinasyon lang, tunay na may buhay na nasa panganib. Sir Arnold, ang mga susunod na linggo ay magiging preparation para sa pinakamalaking laban ng buhay nila. Pagka-uwi ni Gino mula kay Mang Lucas, Sir Arnold, naging busy ang buong pamilya sa paghahanda ng kanilang proteksyon. Hindi lang si Gino at Aling Selly, pati na rin ang mga kapitbahay ay tumulong nang malaman nila ang nangyayari. Gino, sabi ni Aling Nene, ang kapitbahay nilang matanda, may buntot pagi ako na natira galing sa huli naming pagkain ng kare-kare. Dalhin mo na. At ako naman, dagdag ni Mang Tony, may extra akong asin dito. Galing pa yan sa Bataan. Nakikita ni Aling Selly kung gaano ka-caring ang mga tao sa kanilang lugar. Hindi man nila nakita ang aswang, naniniwala sila sa kung ano ang naranasan ng mag-asawa at handang tumulong. Una nilang ginawa ay ang paglagay ng buntot pagi sa lahat ng pinto at pintana. Si Gino ay umakyat sa mga mataas na parte gamit ang hagdan, habang si Aling Selly ay nag-handle ng mga mababang lugar. Ang buntot pagi ay tuyo na at matigas, pero amoy pa rin ng dagat. Lagyan mo rin niyang silong, Gino, payo ni Aling Nene. Doon kasi madalas pumupunta ang mga aswang. Pagkatapos ng buntot pagi, nag-spread sila ng asin sa paligid ng buong bahay. Hindi lang basta-basta, ginawa nilang talagang palibot na walang putol. Si Mang Tony ay nagturo sa kanila kung paano gawing tama ang bilog ng asin para walang makatawid. Ang pinakamahirap na parte ay ang paggawa ng mga krus na kawayan. Si Gino ay hindi sanay sa pag-ukit, pero tinuturuan siya ni Mang Ben na karpintero sa kanilang lugar. Gingawa mo ng San Miguel sa gitna, sabi ni Mang Ben. Siya ang patron saint laban sa mga demonyo. Habang ginagawa ni Mang Gino ang mga krus, nakaupo si Aling Selly sa tabi niya, nagro-rosaryo. Hindi siya marunong mag-ukit, pero naniniwala siya na ang dasal ay mas malakas pa sa anumang pampisikal na proteksyon. Aling Selly, sabi ni Aling Rosa na pumasok para magbigay ng bawang, huwag kang mag-alala. Lahat kami andito para sa inyo. Totoo nga, buong tanghali, hindi nag-stop ang pagdaan ng mga kapitbahay na may dalang kung ano-anong gamit. May nagdadala ng holy water galing simbahan, may mga ekstrang kandila, at meron ding mga matandang babae na nagsama ng mga orasyong nakasulat sa papel bago magdilim na kumpleto na nila ang lahat ng proteksyon. Ang kanilang bahay ay parang fortified na, may buntot pagi sa lahat ng butas, bilog ng asin sa labas, mga krus sa bawat sulok, at mga nakasabit na bawang sa may pinto. Feeling ko mas safe na tayo ngayon, sabi ni Aling Selly. Pero rinig ni Gino ang duda sa boses niya. Oo, sagot ni Gino, pero tahimik siyang nagdasal na sana totoo nga ang sinabi niya. Sir Arnold, ang gabi na iyon ay magiging test kung epektibo ba ang lahat ng ginawa nila. Mga 2 linggo ang lumipas, Sir Arnold, at tila epektibo nga ang mga ginawa nilang proteksyon. Walang kakaibang tunog mula sa silong, walang mga mukha sa bintana, at hindi na rin bumalik ang matandang babae na si Aling Marta. Si Aling Selly ay nagsimulang mag-relax. 6 na buwan na siyang buntis, at mas lalo nang lumalaki ang kanyang tiyan. Minsan, habang nagluluto siya ng hapunan, nararamdaman niya ang sipa ng baby sa loob at nagiging masaya siya sa pag-iisip na malapit na silang magkaanak. Feeling ko nga, effective ang mga ginawa natin, sabi ni Gino isang gabi habang nagmamassage. Siya ng paa ni Aling Selly. Baka umalis na talaga yung aswang sa lugar natin. Sana nga, sagot ni Aling Selly. Pero hindi pa rin siya totally comfortable. Lagi pa rin niyang sinisiguro na nakalock lahat ng pinto at bintana bago matulog, at hindi pa rin siya lumalabas ng bahay ng mag-isa. Pero gradual naman, bumabalik ang normal na buhay nila. Nagsimula na ulit si Aling Selly na magtinda ng bibingka. Sa hapon, daw si Gino ay laging nakatambay sa malapit para bantayan siya. Ang mga kapitbahay ay bumabalik na rin sa kanilang usual na routine. Hindi na gaanong nag-aalala
tungkol sa aswang. Baka na nga coincidence lang yung mga nangyari noon, sabi ni Aling Rosa kay Aling Selly isang hapon. O kaya stress mo lang dahil sa pregnancy. Napatango si Aling Selly, pero sa isip niya, alam niyang hindi coincidence ang mga nakita nila. Totoo yung mga nangyari, pero baka nga umalis na ang aswang dahil sa mga proteksyon. Unti-unti, nagsimula silang magplan para sa pagdating ng baby. Bumili si Gino ng wooden crib galing sa karpintero sa kabilang baryo at nagsimula si Aling Selly na magtahi ng mga maliit na damit. Excited sila pareho at ang takot mula sa aswang ay parang distant memory na. Anong pangalan mo sa baby? Tanong ni Gino isang gabi habang nakahiga sila sa kama. Kung lalaki, Alex, sagot ni Aling Selly. Kung babae, Alexandra, pareho lang, maganda. Sabi ni Gino, Alex, parang malakas na pangalan. Hindi nila alam, Sir Arnold, na habang nagpaplano sila para sa kanilang baby, may nanonood sa kanila mula sa dilim. Ang aswang ay hindi umalis. Naghintay lang ito ng tamang panahon. At ang tamang panahon na iyon ay malapit na. 2 buwan bago ang due date ni Aling Selly, biglang bumalik ang mga tunog sa silong. Pero ngayon, mas malakas at mas determined. Parang alam ng aswang na malapit nang lumabas ang baby at hindi na ito magiging patient. Ang mapayapang mga gabi ay tapos na at ang tunay na laban ay magsisimula na. Nang makapanganak si Aling Selly ng baby nilang si Alex, Sir Arnold, akala namin tapos na ang problema sa aswang. Pero mali kami. Ang pagdating ng baby ay nagpasimula ng mas malaking panganib. Si Baby Alex ay healthy na lalaki, malakas ang boses at puti ang balat. Sobrang proud ni Mang Gino at Aling Selly at ang buong baryo ay nag-celebrate para sa kanila. Pero sa kasiyahan na iyon, hindi nila napansin na bumalik na ang presensya na kanilang iniiwasan. Unang gabi ni Baby Alex sa bahay, mga 2:00 ng madaling araw, bigla ang umiyak ang baby ng sobrang lakas. Hindi normal na iyak, parang takot, natakot o nasasaktan. Gumising agad si Aling Selly para palambing ang anak. Bakit kaya umiiyak si Alex? Tanong ni Mang Gino. Ginising din ng ingay. Pero habang tinutahan ni Aling Selly ang baby, narinig nila ang mga tunog mula sa silong. Mas malakas kaysa dati, mas desperate. Parang may nagsisigaw sa ilalim, pero hindi sigaw ng tao, sigaw ng hayop na galit na galit. Gino, sabi ni Aling Selly, yakap niya ng mahigpit si Baby Alex. Nandito na ulit siya. Tumayo si Mang Gino at kumuha ng flashlight. Pero nang papasukin niya ang ilaw sa silong mula sa hagdan, nakita niya agad na wala na ang mga proteksyon nila. Yun ang mga buntot pagi ay nakatambad sa lupa, parang hinatak at kinupit. Ang mga bilog ng asin ay nakakalat na, at ang mga krus na kawayan ay nakabaliktad. Selly, sigaw ni Mang Gino. Pumasok na siya sa proteksyon natin. Biglang tumigil si Baby Alex sa pag-iyak, pero hindi dahil kumalma siya. Nanatiling nakabukas ang bibig niya, parang gustong umiyak, pero walang lumalabas na tunog. Nakita ni Aling, chili na nakatingin ang baby sa direksyon ng silong, parang may nakikita doon na hindi nila makita. Sa ilalim ng bahay, nagsimula ang malakas na ungol. Hindi na katulad ng dati na tahimik lang. Ngayon ay parang walang pakialam kung marinig sila ng buong baryo. Ang ungol ay tumatago sa sahig at nakakapanindig ng balahibo. Gusto niya si baby, sabi ni Aling Selly, nanginginig ang boses. Hinintay niya na lumabas si Alex. Biglang may kumatok sa silong mula sa loob, hindi sa pinto, sa mismong sahig ng kanilang kwarto. Parang may nakatayo sa ilalim at tinutuntun ang sahig na kung nasaan silang nakatayo. Selly, ibaba mo sa akin ang baby. Ang boses ay galing sa ilalim ng sahig, direkta sa kanilang kwarto. Mas malinaw ngayon at hindi na nag-disguise bilang matandang babae. Ang boses ay makaskas, gutom, at puno ng gaganang makasakit. Agad na kumuha si Mang Gino ng itak at buntot pagi na naiwan pa. Alam niyang hindi na sila pwedeng tumakbo o magtago. Ang aswang ay nandito na para kunin si Baby Alex at dapat nilang protektahan ang anak nila. Sir Arnold, ang gabing iyon ay magiging huling laban nila. Ang buhay ni Baby Alex ay nakasalalay sa kung sino ang mananalo. Hindi na nakatiis si Mang Gino, Sir Arnold. Hawak niya ang itak at buntot pagi. Bumaba siya sa silong para harapin kung anumang naroroon. Alam niyang delikado,
Pero hindi niya pwedeng hayaang manatiling banta ang aswang sa kanyang pamilya. Selly, lock mo ang pinto at huwag kang lalabas. Kahit ano pa ang marinig mo, sigaw niya bago tuluyang bumaba. Pagkarating niya sa silong, nakita niya agad ang aswang. Hindi na nagtatago. Nakaupo ito sa sulok, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ang hitsura nito ay mas nakakakila ngayon kaysa sa nakita niya sa bintana noon. Ang katawan nito ay hugis tao, pero sobrang payat, parang butot balat lang. Ang mga braso at binti ay mahaba at ang mga daliri ay may mahahabang kuko na nakamuntik sa lupa. Ang mukha nito ay nakakasindak, ang mga mata ay pula at malaki, ang ilong ay parang butas lang at ang bibig ay puno ng matatalis na ngipin. Nasaan ang baby? Tanong ng aswang. Ang boses ay parang ugong na galing sa malalim na lungga. Hindi mo makukuha ang anak ko, sagot ni Mang Gino. Itinapat ang itak sa harap niya. Tumawa ang aswang, tunog na parang pagkakalag ng mga natatuyong dahon. Mahirap labanan ang mga katulad ko, Gino. Mas mabuti pang ibigay mo na sa akin ang gusto ko. Biglang tumalon ang aswang papunta kay Mang Gino, mga kamay na nakabuka at mga kuko na handang duruhin siya. Pero handa si Mang Gino. Agad niyang iwisiwis ang buntot pagi sa direksyon ng aswang. Nang matamaan ng buntot pagi ang aswang, umigting ito at sumigaw ng sobrang lakas. Parang nasunog ang balat niya kung saan tumama ang buntot pagi at nag-smoke pa ito. Ah! Sigaw ng aswang na paatras. Pero hindi pa tapos ang laban. Muli itong lumusob kay Mang Gino pero ngayon ay mas ingat na. Nakadodge niya ang buntot pagi at nakakamot si Mang Gino sa braso. Ang kuko ng aswang ay nakaputol ng malalim na hiwa at dumugo agad ang braso ni Mang Gino. Pero sa galit at determinasyon na protektahan ang pamilya, hindi tumitigil si Mang Gino. Ginagamit niya ang itak para suntok sa aswang habang ang buntot pagi ay ginagamit niya para defend. Sa ikalawang pagkakatama ng buntot pagi sa aswang, mas malakas ang damage. Ang buong katawan ng aswang ay nag-smoke at nagsimula itong mag-transform. Unti-unti, naging malaking ibon. Yung malaking ibong nakita nila sa mga nakaraang gabi. Pero kahit naging ibon na, hindi pa rin ito tumitigil. Linapit niya sa mga pakpak si Gino, pero natamaan ulit ni Gino ng buntot pagi ang isa sa mga pakpak. Sa pangatlong pagkakatama, bumagsak ang aswang sa sahig at hindi na gumalaw. Tuluyan na itong namatay at ang katawan nito ay unti-unting nagiging abo hanggang sa mawala na tuluyan. Umakyat si Mang Gino sa itaas, sugatan pero buhay. Nakita niya si Aling Selly na umiiyak habang yakap si Baby Alex. Tapos na, sabi ni Gino. Patay na ang aswang. Sir Arnold, simula noon, hindi na bumalik ang anumang kakaibang pangyayari sa kanilang baryo. Iyan na po ang buong kwento, Sir Arnold, tungkol kay Aling Selly sa kanyang bibingka at sa malaking ibong naging dahilan ng kanyang takot. Ngayon ko lang naikwento ang lahat dahil naniniwala ako na kailangan marinig ng mga tao ang ganitong mga karanasan. Si Baby Alex ay lumaki na ngayon at may sariling pamilya na rin. 30 years old na siya at minsan kapag nakikita ko siya sa baryo, naalala ko pa rin ang gabing iyon na muntik siyang makuha ng aswang. Si Aling Selly at Mang Gino ay naging mas matatag na mag-asawa matapos ang pangyayaring iyon. Natuto silang mag-depend sa isa't isa at sa tulong ng komunidad. Ang pinaka-importante na natutunan namin sa pangyayaring iyon, Sir Arnold, ay ang halaga ng pagiging handa at ang respeto sa mga tradisyong pamana ng aming mga ninuno. Ang mga gamot at proteksyon na itinuro ni Mang Lucas, ang buntot pagi, asin, bawang at mga krus na kawayan ay hindi biro o pamahiin lang. May dahilan kung bakit nakalagay ang mga ito sa aming kultura. Simula noon, naging mas maingat ang lahat sa aming baryo. Tuwing may buntis sa lugar, nire-remind namin sila na magdala ng buntot pagi at mag-ingat sa mga estrangherong bumibisita ng gabi. Hindi para takutin sila, pero para protektahan ang mga anak na paparating. Si Mang Lucas ay namatay na noong 2010, pero bago siya namatay, nagturo siya sa iba pang mga tao sa baryo ng mga kaalaman niya. Ngayon, may 3 albularyo na sa lugar namin na marunong gumamot at marunong rin protektahan ang mga tao laban sa mga aswang.
Ang kwentong ito, Sir Arnold, ay hindi para magpanakot. Ito ay para magbigay ng kaalaman. Sa mundo natin, may mga bagay na hindi natin nakikita pero totoo. At ang pinakamahalagang bagay na dapat nating matutuhan ay kung paano maging handa. Kung ikukwento mo man ito sa inyong channel, sana maintindihan ng mga manonood na hindi ito katang-isip. Mga totoo itong nangyari at posibleng mangyari ulit sa ibang lugar. Kaya importante na alam natin kung paano magprotekta. Salamat sa inyong oras sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay maging aral ito sa lahat ng makakarinig. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga detalye ng kwento o sa mga tradisyonal na paraan ng proteksyon, handa akong sumagot. Mahalaga sa akin na maipasa ang kaalamang ito sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po, isang kapitbahay ni Aling Selly mula sa Batangas.